Hello mga believers! This is your mentor, Billy De La Fuente. Ting, 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 ting. And for tonight's vlog, we are going to talk about a very, very important topic. Sa lahat ng mga nanonood sa atin right now, hello, kung nasan ka man, good morning, good afternoon, and good evening kung saan lupalop ka sa buong mundo and sa Pilipinas. So, my question for you is, eto muna. Who wants to learn how to leverage their money? Ako! Ay, grabe, may sumasagot na gano'n. Who wants to grow their income? Ayun, may dagdag ng power sa atin, energy, di ba? Who wants to learn how to secure their money? Ako! Ayun, kaya appear tayo dyan. Ayun, oh, diba? Pero si Ting Ting muna. Ting, 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 ting. So, for tonight's vlog, I am going to share to you 7 best money advice that I have learned since I was 20 years old, guys. So, imagine mo, 20 years ago na to, na paulit-ulit kong in-apply, kaya ako narating yung pangarap ko nung bata ko. Financial freedom, early retirement, money principles, yun yung tatalakayin natin for tonight's vlog. And if you're ready, get ballpen and paper para ma-notes mo yan, do. At syempre, napaka-importante na kapag ito in-apply mo sa buhay mo, to your life, for sure, it can also help you as well. So, wag na nating patagalin. Kaya let's go. 7 principles, money advice, let's dive in. Number 1. Income minus expense equals savings. So, ito yung usual nating ginagawa, di ba? Na dapat, income minus savings equals expense. So, ano ibig sabihin nito? Kadalasan, ang ginagawa natin, inuuna talaga natin na ibawas yung gastos. Kapag inuna mong ibawas yung gastos, for sure, garantisado, yung matitirang savings, or kung may matitirang savings, maliit yan. So kung magiging intentional ka na magsubi o mag-save, you will never go out of budget. Ibig sabihin, yung kung anong kinikita mo, yung income mo, ima-minus mo na doon kagad yung savings, and then yung matitira, doon lang ka ikaw gagastos. So pag, for example, ang budget mo, no, araw-araw for the food is 500 pesos. Tapos biglang may nakita ka na ice cream naka-sale, 50%. Over budget ka na. So anong gagawin mo? Bibili ka ba doon? Siyempre, hindi. Kasi lagpas ka na dun sa daily budget mo para sa pagkain. So, yan yung unang disiplina. Yan yung unang principle na natutunan ko na nagturo sa akin magkaroon ng disiplina sa paghawak ng pera. Number 2. Ito, medyo mahaba yung title nito, Anything na gagastusin mo, dapat may balik. Okay? So, ano yung sabihin? Kung intentional kang mag-grow, hindi lang dapat nilalagay mo yung pera mo sa savings, pero nakaplano din na lahat ng mga gastusin mo dapat may balik sa'yo na returns. Kumbaga sa lingwahe negosyante, diba? Mga entrepreneurs, dapat may ROI or return of investment. Hindi pwedeng parang bili ka na ng bili ng mga bagay na mga walang balik. So ano nangyayari sa'yo? Pwedeng lahat ng pera mo napupunta lang sa mga bagay na wala namang na-generate na income para sa'yo. So make sure, itong principle number 2, palagi mong tatanungin every time na may bibilin ka, no? Sa Shopee, sa Lazada, sa mall, kailangan ko ba to? Pag ito ba binili ko, meron bang balik sa akin to? In terms of, let's say, may babalik bang income? Madodoble ba? Do not buy na sobrang taas ang emosyon mo at masaya ka or masyadong malungkot ka kasi garantisado, 'di ba? If you have too high emotions, magiging mali ang desisyon mo. Number 3, savings is not only the goal, but you need to learn how to secure it. Marami nagsasabi, 'di ba, cash is king, no? Depende yan sa times. Marami naman nagsasabi na investment is king, 'di ba? Ano ba talaga yung king? Okay, King Kong, 'di ba? Ang problema ito, kapag wala naman tayong savings, paano naman tayo problema? Ang maganda, start small. Kaya ako sobrang thankful ako sa mami ko and sa daddy ko when I was young, 'di ba? Meron yung alkansya na piggy bank, pero hindi masyado sa amin yung piggy bank kasi binabasag Meron lang yung alkansya na shoot-an mo ng ligli 5 piso or kung ano pa man, pero dun pa lang natutunan ko na yung value of savings. And when we talk about savings, alam mo napaka-importante to, yung peace
of mind fund. Ito yung mag-save ka ng pera, yung tipo pag kailangan mo kaagad, biglaan talaga. Yan yung iba ang tawag nila dito, emergency funds. Pero mas maganda, mas positive kasi para ina-attract mo yung emergency, diba? So, mas maganda yung peace of mind. Yan, fund. Diba? Yung tipong para may peace of mind ka, pag may nagkasakit, may kailangan, diba, na tipong biglaan, at least ito pwede mo kaagad na ma-withdraw. So, yung income natin, marami tayong mga bagay na pwedeng paglagyan ng pera natin, di lang savings, pwede investment, business, pero syempre, importante itong savings natin. So, ito guys, may good news ako sa inyo lahat. Nako guys, grabe, ting. Naalala ko dito, nung bata pa ako, may pupuntahan kaming bangko, kasama ko yung mami ko, tapos yung mga sa savings ko na alkansya, pa 5 piso, grabe yun. Sobra excited ako na i-deposit. Kid savers, mga ganyan, diba? Doon pa lang ako, no? Nung time namin, nakabataan 1990s, wala pang online na banking, no? So ngayon, napakadali na ng online banking. So guys, may super duper good news ako sa inyo lahat. Dahil ang Security Bank, merong all-access checking account na pwede nating ilagay dito yung savings natin. At hindi lang to basta-bastang checking account. Bakit? Meron na rin tong life insurance. What? So imagine guys, why pay for a life insurance when you can get it sa Security Bank for free? Do you know how expensive life insurance premium can be? So imagine with Security Bank's All Access, you get free life insurance times 3 ADB up to 3 million pesos. And get this, there's even no medical exams required. Saan ka pa? Boom! Security Bank. Thank you. Amazing. So ano bang pwede nating makuha dito sa ating all-access checking account? Sabi ko nga, number 1, life insurance. Number 2, everyday banking basics na may passbook, checkbook, at debit card. So, imaginein mo, kumpleto na lahat. And napakadali lang kailangan mong gawin. All you need to do is to open an account and deposit 25,000 pesos. Tapos, lahat ng benefits sa to, makukuha mo na, insured ka pa. Eto pa, winner. Wala kang 25,000 pesos, walang problema. You can open an account as small as 5,000 pesos. And then, kung gusto mo magkaroon ng insurance, i-maintain mo lang 25,000 pesos, may libre ka ng life insurance. And best part, 100% online application lang ang kailangan mong gawin. Hindi mo na kailangan pumunta sa Security Bank, online lang, pwede na. And, syempre, kailangan natin ng one valid ID para mag-apply dito sa Security Bank All Access checking account. Number 4, if mag-business, start small and learn the basics. Or much better, learn the basic first, then start a business. So, bakit ko sinasabing mag-start muna sa maliit? Para kapag ka ikaw ay nalugi, okay, or ikaw ay nag-fail, hindi masyadong malaki yung perang nasunog sa'yo. Kaya nga ako sinasabi, bago ka mag-start, mas maganda pag-aralan mo muna yung negosyo, mag-research ka, mag-practice ka. Kumbaga sa school, di ba? Bibigyan ka ng lesson. Ito yung mga aralin mo. Tapos magkakaroon ka ng test, tapos doon kayo grade. Sa buhay, baliktad naman. Bibigyan ka muna ng test o pagsubok. And yung test at pagsubok na yon, pagkatapos nun, di ba, hirap-hirap ka, doon mo matututunan yung lesson. So, if I were you, wag ka mag-start ng 100, 500,000 o 1 million, di ba, na negosyo. Kung hindi, napakamahal na tuition fee. ting. So, importante, start ka na small. Tapos yung small na negosyo na yan, pwede mong scale up o pwede mong palaki. So, i-master mo muna na maliit para yung risk maliit din. Kasi kapag ka negosyo pag-uusapan natin at na-form mo yung negosyo na yan, dun mo ngayon matututunan na i-leverage yung pera. Yun yung pinag-uusapan natin na for so long na, di ba, na letting your money work for you. But the problem is, kapag mag-start ka ng negosyo, kailangan ka munang maging 100% na parang kang nanay, parang kang mommy, no, na manganganak. Yan ang baby mo, yung negosyo mo na yan. And syempre, kapag ang baby, pinapainom ng gatas, diba, tuturuan mo maglakad, ganon kapag mag-start ka ng negosyo. As in, yung buong buhay mo, nabibigay mo doon kasi darating yung panahon kapag na-establish mo na siya, hindi mo na siya kailangang sama maglakad, hindi mo na siya kailangang bantayan. Pag na-establish mo na siya, siya naman ngayon yung mag-aalaga sa'yo. Pero yung key doon, start small
and kailangan mag-research at pag-aralang mabuti. Sa number 4, diyan ko natutunan ma-identify ano ba yung asset sa liabilities. Yung assets, ito yung mga bagay na nagbibigay ng pera sa'yo. Yung liabilities naman, ito naman yung palaging kumukuha ng pera sa'yo. Pero, may mga bagay na depende yan kung paano mo gagamitin at kung paano mo i-maximize at i-utilize, kung paano siya magiging assets and paano siya magiging liability. Example lang, kotse. 'Di ba? Ano siya, asset o liability? Marami magsabi, ting, liability kasi paglabas mo pa lang ng kotse, 'di ba? 10% kaagad yung ma-depreciate o matatanggal sa value. As if naman na paglabas pa lang naman ng kotse mo, ibebenta mo kaagad, 'di ba? Syempre hindi naman, 'di ba? Pero yung liability na yan, pwede mo naman siyang gamitin sa negosyo para maging asset. So, example, pwede mong i-grab, pwede mong gamitin pan-deliver, pwede mong gamitin, depende. Yan yung kung paano mo tignan yung mga bagay. Example lang, cellphone. Ayan, 'di ba? Phone. Yang phone, asset liability. Malamang maraming magta-type o magko-comment, liability. Pero what if kung itong phone ko na to ginagamit ko sa negosyo, kaya siya nagiging asset para sa akin? What if itong phone na to nakakapagbigay sa akin, nakakapag-generate ng 50,000, 100,000 sa mga deals na ginagawa ko through the phone? So, depende kung paano mo i-maximize yan. Okay? Kasi marami rin namang akala natin asset, yun pala liability. Kaya importante na pag-aralan natin at kung paano natin to ma-maximize at magagamit para magbigay sa atin ng mas maraming income or money. Number 5, huwag magpautang. Guard your wealth. Ano ibig sabihin? Marami ang didikit sa'yo at tatawag o message, 'di ba? Ang bagong usapan nga ngayon, pag nag-high, patay. Ano yung sabihin? May kailangan, maungutang, 'di ba? So ako palagi yung tinuturo yan, huwag ka magpapautang ng sobrang dali lang. Kasi bakit? Magulat ka na lang yung 5,000, 10,000, 10,000, nako, yung mga maliliit na yung pag inad mo yan, baka maging 500,000 to 1 million din, 'di ba? Magugulat ka na lang. So imaginein mo to, kung pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo rin yung income at yung perang nasa iyo, huwag kang magpapautang ng ganun-ganun na lang. Kasi kadalasan, yan pa yung nagiging rason kung bakit nasisira ang relationship, friendship, money matters, and kapag ka may utang. Kaya sa lahat ng mga nanonood at may utang ka, magbayad ka na. Okay? So, kadalasan, kapag ka kunwari life and death na at the same time, talagang alam mo yun, may sakit or talagang alam mo, hindi nila magagawa ng paraan. Dun lang. And ang tip ko sa'yo, ito, huwag ka papautang ng buo para naman may effort din siya. Kasi bakit? Ako share ko sa inyo. Palagi sinasabi sa naungutang sa akin na kaya nga narating ko yung narating ko ngayon kasi nung time na ako nangungutang, syempre yung time na yun, talagang, imagine mo, pinautang ko na, tapos yung utang niya sa akin, uutangin ko na rin. Yung tipong, sige, babayaran ko na yun. Tapos, wala. Dahil walang nagpautang sa akin, kaya ako naging maparaan. Okay? And palagi ko na lang sinasabi, palagi ko na lang iniisip, yung mga tao, no, na hindi kompleto yung kamay, yung paa, disabled, nakagawa ng paraan, and yung mga ibang galing nga sa hirap na paraanan, ako pa kaya. Diba? So, nung ganun yung mindset ko, dun ako napilitan. Take note guys, okay? Hindi ako magaling, pero napilitan talagang maging mag-diskarte. Kaya, sa lahat ng mga nangungutang sa akin at gustong mangutang, hello, gawa mo ng paraan. Kapag gusto, maraming paraan. Yan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tandaan mo, walang yumaman ng puro dahilan. Yan. Okay? So, kung tinamaan ka sa lahat naman sinabi ko, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw yon, yung katabi mo. So, pating siya, wala naman akong katabi. Patay. Ikaw talaga yon. Okay? Number 6. Money is not good or bad. It depends on the person that is using it. So, palagi yan, no, na maraming tipong, ayokong yumaman o ayokong maging successful kasi lahat ng mga mapapera, masama ang loob or mapang-api, ay nako guys, no, sa movie lang yan, hindi lahat na may pera masama. And syempre, hindi rin naman lahat ng walang pera mabuti. Okay, marami rin naman walang pera pero masama, 'di ba? Ang point lang is, yung pagkakaroon mo ng pera, okay, hindi yan magiging determinasyon ng ugali o karakter ng tao. Pero sabi nga ng mentor ko, 'di ba? Money is the acid test of character. Anong ibig sabihin? Aba, syempre, pag wala kang pera,
tas bigla kang nagkapera, tas biglang, boom, doon bumaliktad yung mundo niya. Kasi yun pala talaga kasi, yung ugali niya. Kaya may pera o wala, 'di ba? Nasa tao yan. Pero, eto nga yun. Yang pera, tool lang yan. So, palagi yung sinasabi ng daddy ko, yang cash, anong tawag dyan? Pera, 'di ba? Money, o cold cash. Okay? Kasi wala yung emosyon. Okay? It's just a tool for us that we can use day by day to help others. Yun yung purpose. To help others and to help ourselves and to provide for our family. Tama? So, wag kang matakot. Okay? Na kumita ng pera, humawak ng marami, or mag-aspire na, alam mo yun, maging millionaire o billionaire. Walang masama dyan kung yan ang pangarap mo. Kasi dito sa vlog natin, sa channel natin, walang basagan ng trip. Yan. Diba? Kanya-kanyang trip lang tayo. So, pero syempre, kung ako yung tatanungin, pagka nagkapera ka, if you're very generous, maraming taong walang pera, na generous, what more pa pag nagkapera sila. Kaya nga ginawa natin tong channel na to para makapagturo, makatulong, 'di ba? Makapag-educate at makapag-empower sa mga tao, mapabata man o may edad na, o young at heart, ika nga. Imagine, if ikaw natuto kang magnegosyo and if ikaw natuto kang humawak ng pera at ito pinasa mo sa iba, edi marami nang marunong humawak ng pera. 'Di ba? So yun ang goal at ang purpose ng channel natin na to. To educate and empower. So, kung i-apply mo yung mga principles sa to about money at dumami yung pera mo at yung streams of income mo, lumaki, 'di ba? Dumami. Syempre, magkakaroon ka ng negosyo. Syempre, mag-hire ka ng mga empleyado. So, yung natutulungan natin dito sa mga vlogs natin na to, hindi lang ikaw, hindi lang ako, pero lahat tayo. Indirectly sa ekonomiya natin, nakakatulong tayo. Imbis na puro mga problema ang pinag-uusapan natin, pinagdedebatehan natin kung ano ba yung shirt, orange ba o blue, di ba? Might as well, manood tayo ng mga vlogs na pwedeng makatulong at maka-educate sa atin na kapag itong mga principles sa to in-apply mo sa buhay mo, mababago rin yung buhay mo. Katulad ng nangyari sa buhay ko. Number 7. Credit card should be an asset. Okay? Kadalasan, maraming mga Pinoy o maraming tao takot magkaroon ng credit card. Pero alam mo ba, kapag yung credit card ginamit mo ng tama, magiging beneficial sa'yo yung credit card na yan. Paano? Tip number 1 sa credit card. Pag gagamit ka, make sure na meron kang points na makukuha dyan. So instead of ibayad mo kaagad yung cash, no, sa ibibili mong gamit or may ibibili kang materials or whatever, or sa pangnegosyo mo, 'di ba? I-card mo na muna. Bakit? Kasi syempre, pwede ka magkaroon ng points. Ano yung mga points na yan? Travel points. Pwede mo rin i-convert yung points na yan, pambayad ng credit card. Magiging cash payment din siya. And syempre, yung credit card na yan, ang tawag dyan para sa akin tawag ko OPM. Ano yun? Hindi original Pinoy music. Yan yung other people's money. So, other people's money, that's the bank's money na dapat i-maximize mo. Pero ito yung catch. Dapat yung kinaskas mo sa credit card, hindi pwedeng papalampasin mo ng monthly payment. Kasi kapag lumagpas ng 1 month yan at lumagpas ka ng deadline na kailangan mong bayaran, doon ka ngayon magkaka-interest and doon ka ngayon malulugi. So, ibig sabihin, lahat ng mga payments mo, kuryente, tubig, no, tuition ng mga bata, ibabayaran mo rin naman ng cash yan eh. So, might as well, ipadaan mo na sa card and then dun mo naman bayaran. Kaya lang ito yung tricky part doon. Kailangan mo ma-apply yung number 1 at number 2 na tinuro ko sa'yo. Kung hindi, mahihari ka talaga. Kaya allergic karamihan ng tao magkaroon ng credit card. Pero, kapag yun nga, natutunan mo yan, pag-hawak ng credit card, magiging advantage kaysa sa maging disadvantage. Kailangan lang ng disiplina. So guys, I hope mag-open na tayo ng ating mga all-access checking account sa Security Bank and ma-apply natin yung mga bagay na naituro ko sa inyo ngayon. Kasi ito, natulungan ako. I hope matulungan din kayo. And syempre, yung mga nadagdag ko pa, dun sa mga principles na yun, based naman sa aking experiences, na I hope maka-add value sa'yo. And don't forget to subscribe, hit that like button, and comment down below, yung mga favorite na natutunan mo and nakaka-relate ka. And i-share mo tong video na to sa mga kilala mo para mas marami yung taong matulungan. So with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Yay! Ting, 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 ting! Go, Security Bank! Security Bank! Oh!